Cry baby. Or in other words, iyakin! Oh, yan talaga ang paglalarawan ni Paulo Pulong Duterte, mga kababayan, dito kay Risa Hontiveros, na nagsampa na ng cyber libel, mga kababayan, kay alias Rene, at doon sa social media account ni Pagtanggol Valiente. At hindi lang yan, mga kababayan, hinikayat pa niya ang NBI na imbestigahan ang dosing vlogger na ang karamihan ay ka-DDS dahil daw sa partisipasyon nito sa pagpapakalat ng video. Ang sabi ni Pulong, iyakin! Oh, parang iyak ng bata daw, mga kababayan. Na kung sila ang bumabanat, okay lang. Pero kung sila ang nababanatan, gagamit agad ng NBI, mga kababayan, si Hintovirus. Oh, na dati-rati, nagpanukala pa ng bill, mga kababayan, no? Para ma-decriminalize ang libel. Para hindi na gawing mga kababayan, criminal case. Ngayon, nagsampa ng cyber libel, mga kababayan. Para maparusahan, makulong ang mga taong nagsasabing nanuhul daw siya, mga kababayan, para maging witness. O panoorin nyo ang reaksyon ni Pulong. What's your reaction about Senator Riza Hontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining at... Correction, Alvin, hindi pinailan ng kaso ang mga vloggers. Ang pinailan lang ng cyber libel yung si Pagtanggol Valiente at si alias Rene. Yung mga vloggers, mas malala. Okay lang mga kababayan kung pinailan ng kaso dahil pwede yang i-dismiss ng korte. Ang ginawa ni Virus, mga kababayan, inutusan ang NBI na imbestigahan ang mga vloggers sa ito. Oh, parang pinapamonitor, mga kababayan. Hahanapan ng butas. Kikilatising iimbestigahan. Parang fishing expedition, mga kababayan. Hindi pa nila alam kung anong ikakaso sa kanila. Pero titingnan muna. Baka along the way, maroon silang makita. Oh, parang ganyan, mga kababayan. Ang mga animal. Wala pang kaso, isinampa si Virus Gumamit ng resources ng gobyerno, NBI, para iharas ang mga vloggers na ito. Video circulating online. So kung sila mo bakbak o tao, ang sabi ni Pulong, mga kababayan, kung sila ang babanat, okay lang. Oh, kung sila ang babanat, okay lang. Kung sila ibakbakan, demanda diretso. Oh, pero kung sila ang babanatan, demanda agad. Anong tawag dyan? Cry baby. Oh, ang tawag dyan, cry baby. Cry baby. Iyak ng bata. Or spoiled brat. Spoiled brat. Pareho. Cry baby at spoiled brat. So tawag ka nila bagay nana. Sport lang. Mutira mo, okay ra. Sport lang. Meaning, kalma lang. Oh, kung titira kayo, okay lang. Kung tirahon mo, dili okay. Tapos kung kayo naman ang titirahin, hindi okay. Actually, mga kababayan, hindi nga tinira ng mga vloggers si Virus. Kinontent lang, mga kababayan. Nanawagan na, sagutin mo ito, Virus, sagutin mo ito, ganyan, ganyan. Papaimbestigahan agad sa NBI. Wow! Mura magkagdi politiko. Para ka namang hindi politician. Politician ka. At ang sabi ng korte, politician should not be onion skinned. Pero bakit no? Yung vlogger dati, mga kababayan, nung pandemic, si Boy Mejorada, sinampahan ng cyber libel ni Drillon, nakulong. Ewan natin kung nakalabas na. Pero nakulong, mga kababayan, kaya nawala. Di mo gani kong drug smuggler si mong kauban? Ginawa nga akong drug smuggler sa iyong kasama. Si Trililing, mga kababayan. At ewan lang din natin, mga kababayan, kung umusad ba yun dahil mayroon kasing mga kababayan ruling ang korte dyan na hindi ka dapat onion skin. Pero iba ito kay Pulong, no? Dahil kapag kapwa politician ang nagbibintang sa iyo, mga kababayan, this time si Trililing, dapat tingnan ito ng korte. Kung naabay message si PRRD sa mga kababayan niya. Ano daw message si PRRD sa kababayan? Ako manggihapon to yung message na... ang sabi niya, mga kababayan, yun pa rin ang message na... unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi. Na move on with your lives daw, mga Pilipino, unahin nyo ang inyong mga buhay muna. Kalimutan na daw siya, tiguang naman daw siya. Kalimutan na daw siya, mga kababayan, dahil matanda na siya. Parang nagsiself-pity na si PRRD, mga kababayan, sa loob, no? Yan ang laging linyada, mga kababayan, ng ng mga may edad na talaga. Pero baliktad yan, mga kababayan. The more nila yan sinasabi, the more nila kailangan ng kadamay, mga kababayan. Kaya wag po tayong bibitaw. Hapit na po daw siya.
Oh, malapit na rin daw siya mga kababayan, meaning malapit na siyang sana hindi. Oh, knock on the wood, malapit na siyang matsugi mga kababayan. So, moto. Mo gani karon So, yun lang. Gihubog niya yung jacket, pakita niya sa... Nung bimisita sila mga kababayan, hinubad niya ang kanyang jacket. Pinakita niya kung gaano na siya kapayat. Yung mga apo nga, kung saan na siya kapayat ba. Sa kanyang mga apo. Sobrang payat. Sobrang payat mga kababayan. Kaya itong ICC, kung hindi nila pagbibigyan si Tatay Digong sa kanyang request sa interim release, mga salbahe na talaga. Nakita nila nag-deteriorate na ang health ni PRRD mga kababayan. In just 100 days, halos kalahati na ng kanyang timbang ang nawala. Butot balat na lang si Tatay Digong. Anong gusto nyo? Gusto nyo bang patayin talaga si Tatay Digong? ICC? Wala nga kayong mga ebidensya? Sabi ni Boying, wala, zero na dahil nasira na daw. So, paano kayo nagka-ebidensya dyan? Payat na. So, reaction sa iyong mga apo? Payat na daw. Siyempre, naluoy. Ang reaction daw ng kanyang mga apo, naawa mga kababayan. Naluoy ra. Gingnan po siya sa kaning kinamaguangan na kung babae. Sabi ng panganay na anak ni Pulong kay Tatay Digong na kaon daghan. Kumain ka tay, lo. Okay, magsige mo pagtingog ngayon yan. Dahil lagi kumukulob ang tiyan nila mga kababayan Meaning, nagugutom, ginutom pala mga kababayan. Walang gana sa pagkain. Hindi masarap. Hindi siya gakaon ko. Gimingaw lagi ko ka nang. Namimiss daw mga kababayan ni Tatay Digong yung mga dating niyang pagkain. Bisaya nga pagkaon. Yung local na mga kababayan. Cuisine natong Filipino cuisine. Inununan, mga anak. Na paksiw. Mani paksiw. O pwede lang magdalag bulad sulod. Kung pwede lang daw magdala ng mga kababayan, tuyo doon sa Kasi pagawason tanan, nanimahong bulad. Baka palabasin lahat dahil nangangamoy tuyo. Kung on a different question. Ato siyang gi-inform na amo ng mama ang mupuli sa Aquadari, last visit na nakuugma. Hala, last visit na pala ni Paulo Pulong Duterte mga kababayan. Mamimiss ito ni Tatay Digong. Minamasahe siya mga kababayan ini Pulong. In fairness, sa tuwing pumapasok si Pulong mga kababayan, minamasahe si PRRD yung buong katawan, pati mga paa, dahil para maganda ang circulation. Si Baste nga daw ayaw. Hindi siguro marunong si Baste, no? So far, okay man siya. Magpaluy-luy lang daw siya para di siya malatosan. Papalit daw kay Pulong mga kababayan ay si Elizabeth. Ex-wife. Magpapaawa-awa na lang daw siya mga kababayan para hindi siya malatigo. Para hindi mapalo. Si Mama rin mo kung ang mo polis ay. Ang anak ni Inday, si Sharky. Si Sharky! Baby Shark. Ang laki na ni Baby Sharky mga kababayan. Anak ni VP Sara. At saka si Miss Elizabeth, sila ang naka-schedule na bibisita kay Tatay Digong. Kung unsay mo reaction daw kung ipakatanong natong kababayan sa your son Rigo being the vice mayor ng Davao. Ano daw reaction ni Pulong mga kababayan na, di ba si Baste mga kababayan ang vice mayor, tapos naging acting mayor ng Davao City. Buti naman, yes. Hindi si Nograles. Tapos sa bakante na yung posisyon ni Baste bilang vice mayor mga kababayan, ang number 1 na congressman sa 1st District ng Davao ang siyang ipinalit na anak ni Pulong Duterte, si Rigo. Magtarong sa trabaho. Ang mensahe niya kay Rigo, umayos ka sa pagtatrabaho. Yan lang. Matod sa gibilin sa akong amahan sa ako, you make your own history. Dahil based sa habilin ni Tatay Digong sa akin, you make your own history. Diba? Kung di sila magtarong, di siya dahil kung hindi nyo galingan ang inyong trabaho, magtarong sa iyang trabaho, di na siya butuhon sa mga hindi ka na iboboto ng mga taga Davao next time. Davao, turong umaabot ng eleksyon. So, siyempre, sa akin lang dyan, siyempre, amahan, nalipay ta. Bilang ama, natutuwa ako Na imusunod nato sa pagserbisyo sa mga Dabawin. na mayroong susunod sa atin sa pagserbisyo sa mga Dabawenyo. Tarungon lang niya. Pero galingan mo lang. Ayusin mong trabaho mo. Kaya iyaha man ang kaugmaon ng ato ang gikuan diha. Dahil kinabukasan mo yan yung pinag-uusapan natin. Istoryahan. Kung message lang nimo sa mga kababayan nato kung Message sa mga kababayan. Makinig kayo mga kababayan Pino, daghang salamat
Maraming salamat sa inyo mga Sa Pilipino. inyong kanunay suporta Sa inyong masugid na suporta pag-ampo sa akong amahan. at prayer Daghang kay salamat. Tatay Digong. Di Maraming na mo na salamat. mabayran. Hindi namin yan mababayaran. Pahabol na ina pangutana sa atong mga kababayan. Additional question. Wa ko kailan ng Risa mo duro man Davao. Mga Hindi ko kilala yung si Risa. may buto. Pumupunta lang yan bigla-bigla sa Davao City at nanghihingi ng boto. Ang Oo. buto na pa ba na makuha buto dito? Ewan na natin kung may makukuha pa ba yung boto doon. Tingala Sabi ng mga tao, wala na. galing yung mo ng makukuha. daog na ihang mga kauban. Oo. Nagtaka nga tayo. Bakit na nanalo pa yung mga kakampi niya? Si Pagpag at si Batsing mga Kung sa kababayan. pangutana di dito mo. Ano, ano yung tanong mo? Oh, hindi pala yun ang ano. Tanong. Oh, sabi niya. Last pangutana niya ko is unsa daw ang final Last question. statement ni Tatay Digong? Katong last interview nimo kung na yata kag statement about reaction ni Pierre Ano daw ang final say ni Tatay Digong Duterte mga kababayan? sa pagbaligya siyang balag. Tungkol daw sa pagbenta ng kanyang bahay doon sa Davao. Unsa daw final statement ato kung Anong to-clarify final the statement situation? ni Sa Tatay karon Digong? ang istorya pero sama sa akong gisulti itong ni Agi, As of now, hindi na namin napag-usapan pero gaya ng sinabi ko nung last time, wa man niya naklaro sulti kung kakinsan titulo. hindi kasi niya sinabi na kung kanino talaga nakapangalan o nakatitulo yung ano bahay. Kay Hanilet na titulo, ibaligyan ni Hanilet way problema sa mo. Dahil kung kay Hanilet nakatitulo mga kababayan at ibenta ni Hanilet, walang problema sa amin. Dahil nami balay ang mga anak. So kung Dahil may mga bahay ang mga anak ni Tatay muli Digong. among papaway balay, pwede mo puyo sa balay unya ni off. Kung uuwi si Tatay Digong na walang bahay, pwede siyang tumira sa aming bahay. Kahit saan bahay ng kanyang mga anak. Welcome si Tatay Pwede nalagay Digong. akong inahan nga dito mo puyo sa balay niya. At nag-offer na si Madam Elizabeth mga kababayan na doon na tumira sa kanilang bahay. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Lalong magagalit si Hanilet. Para ma-monitor po ang iyong medication. Kung Oo, para ma-monitor ang medication. Kayo naman, napaka-ano nyo naman. ugma lamdag kaloy-an sa Ginoo makagawa sa diri. If ever, bukas, malay mo, sa awa ng Diyos, ay makakalabas na siya dito. Amen! Amen! Daghang salamat ko basig gutom na ako. Gutom. Thank you so much, Congressman Pulong Duterte sa inyong update. Yan lang mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post. Tama